Kamusta kayong lahat? Si Jiz pala to at si Jean. Ngayon medyo kakaiba yung video natin kasi andito kami ngayon sa hospital for operation siya. Pero bago kayo mag-alala, hindi naman siya malala. Salamat sa Diyos. Pero alam mo yung feeling kahit hindi malala, parang may biglang kumalabit sa'yo. Parang sinasabi na, uy, alagaan mo yung sarili mo. Actually, isa ito sa mga dahilan kung bakit matagal na kami mahilig sa camping, sa outdoors, sa hiking, sa biking, at saka running. Kasi pag nasa labas ka, ang gaan sa pakiramdam, yung hangin, yung pawis, yung lakad, parang nararamdaman mo ulit na buhay ka. Pero aaminin namin, hindi naging consistent yon. Minsan, sobrang busy, minsan pagod, minsan inuna yung trabaho, minsan inuna yung comfort. Tapos sasabihin natin, next time na lang, pag may time na, pag okay na, hanggang sa dumating yung mga ganitong moment. At sa mga dahilan na yun, kung bakit nangyari yung mga ganito, yung hindi natin masyadong napapansin yung pagkain. Yung akala natin, normal lang, processed foods, instant foods, fast food, canned goods, yung mga yun, yung maraming preservative. Kasi sa totoo lang, hindi naman agad nararamdaman yan. Hindi siya parang sugat na kitang-kita, hindi siya parang lagnat na bigla kang hihina. Tahimik siya pero naiipon. Araw-araw, paunti-unti hanggang sa isang araw may magpaparamdam sa inyo. At doon mo marirealize, hindi pala biro. Kaya ang lesson learned namin ngayon, huwag mong hintayin ang hospital bago ka magbago. Kasi minsan hindi tayo tinatalo ng malaking problema. Ang tumatalo sa atin, yung maliliit na habits na inuuna natin araw-araw. Yung okay lang yan, yung minsan lang naman, yung bukas na. Pero pag pinagsama-sama yung mga yan, magiging mabigat yan. Kaya kung nanonood ka ngayon, hindi ko sinasabi na bawal ang masarap. Hindi ko sinasabi na kailangan perfect. Pero sana, mas maging aware tayo. Mas piliin natin yung mas healthy. Mas piliin natin gumalaw. Mas piliin natin yung outdoors. Kahit simpleng lakad, kahit 15 minutes o kaya 30 minutes, kahit hindi camping. Ang importante, consistent tayo. Kasi yung outdoors, hindi lang siya parang trip. Para sa akin, therapy yan. Reset yan, pahinga yan. At minsan, yun pala yung kulang natin. Hindi yung bagong gamit, hindi yung bagong sapatos, kundi yung bagong disiplina sa sarili. Kaya ngayon, andito kami sa ospital, yes, pero masaya ako kasi napag-uusapan namin ulit yung mga bagay na importante at kung may isang message man kaming iiwan sa inyo, huwag mong hintayin ang ospital magbago. Piliin ang healthy. Alagaan mo yung katawan mo kasi yun yung puhunan natin sa lahat ng pangarap natin. Muli, salamat mga kabiyahe at ingat palagi.